34 holes po yan, design natin ngayon na yan, 34 holes. Okay na okay rin. Ayan o, taas din ang apoy niya. Ayan. Ito kasi yung design mga kaduit na kahit hinaan mo ang blower, hindi siya didilaw. So itong design na to. Pansinin nyo, mahinang mahina na siya pero blue pa rin. Diba? So yan yung gusto kong makuha eh. Ayan o. Mahina na pero blue pa rin. Yan. Mga kaduit, ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Magandang gabi po sa inyong lahat. At meron tayong tetestingin ngayong araw. So ito, bagong design ng ating burner, nozzle burner, or bagong style ng butas to. 34 holes to, itong tetestingin natin na to. Subukan lang natin kung anong magiging epekto ngayon. Ayan, ating flame testingin yan kung anong magiging resulta. Okay, testing tayo. Shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng mga bumibili ng ating mga Studios oil, nagtatanong kung paano gamitin. So panoorin nyo lang po yung ating mga video. Meron akong start up doon. Ito gagawin din natin to para masundan nyo. Ayan, lagyan nyo muna ng 2 takip dito sa ating lagayan ng used oil. Ayan. Pwede rin po yung used cooking oil. Ayan, takalin nyo lang. Lagyan nyo lang na mababasa yung flooring. Ayan. Para mas madali po siyang uminit. Ayan. Pag nalagyan nyo na po, 2 taka lang doon sa takip. Pag nalagyan nyo na po siya, lagyan nyo ng tela. Kung meron kayong gaas, mas maganda. Pwede rin po tissue. Ayan, ako tela kasi ginagamit ko eh. Tapos gaas lang. Tapos hindihan nyo lang. Bili kayo ng ganito oh. Hoy, Tito Bon! Ayan. Siyan. Ayan, tapos pwede nyo nang buhayin ng mahina mga kaduit. Ayan. Hindi natin ikakat para mas maganda. Makita nyo yung progression ng paliyab ng apoy. Pag ganyang bago, medyo matagal pa kasi wala pang bakas ng langis eh. Talagang beer na beer yan. Tapos pag medyo nakikita nyo na medyo nagbublublo na, lalakas-lakasan nyo ng konti yung ating controller. So same lang naman yan ng controller ng 3-in-1 natin. Pareho lang naman ang pihit yan. Tatansyahin nyo lang. Ang gamit kasi natin dito yung built-in controller eh. Sabi ng iba, bakit daw magkaiba? So same lang naman po yan. Tatansyahin nyo lang yung pihit nyo. Huwag naman sobrang lakas. Ayan, pag ganyang medyo nagbubulo ng kaunti, pwede nyo ng lakas-lakasan ng kaunti yan para mas mabilis uminit. Huwag nyo lang po masyadong madaliin kasi pag pinersan nyo yan, mamamatay yung apoy. Magsisindi na naman ulit kayo. Ayan. Ganyan lang.
Tapos pag nag-blue na yan mga kayot, nag-blue na, pwede nyo nang patakan yan ng 1 drop per second sa tangke. So wala pa naka-install na tangke dyan. So 1 drop per second lang po. Huwag yung sobrang lakas kasi mapupuno yan, mamamatay yung apoy. Kailangan po 1 drop per second lang para ma-maintain po na mas maganda yung sunog. Blue talaga siya. Kaya kung napansin nyo, nagbublue na siya oh. Lakas-lakasan nyo ulit. Ayan, pwede nyo na pong lakasan na pagka nagbublue na ng blue. Lakasan nyo na. Naka-number ano ako ngayon ng 1.5. Ayan, dito kakatapos lang natin magsaing. Ayan, mahina na yan, nakadim na yan. Tapos meron po mga nagtatanong bakit daw po merong butas sa ilalim, naglilik daw po. Pag napasubra kasi yung langis nyo roon, diyan sa loob, talagang may overflow po yan sa ilalim, lalabas po siya sa ilalim. Kasi kung wala po siyang overflow, maiipon po yung langis sa pipe, sa blower pipe natin, mapupuno yan hanggang sa maabot yung ating pan. Kaya po yung mga gawa namin, may butas po sa ilalim. Pag po nag-over kayo sa oil, papasok pa siya sa mga butas ng ating burner at lalabas dun sa ilalim. Ayan. Kaya po tamang-tamang oil lang po talaga. Huwag niyong sobrang damihan para makatipid kayo at the same time blue po siya. Pag kasi po maraming oil, madilaw ang apoy. Ayan, blue na oh. Pwede nyo nang lakasan yan pag ganyan. Pwede nyo itudo yan. Kung gusto nyo itudo yan, blue na siya oh. Tapos tatayo pa po yan pagka nilagay nyo ng kaldero o ng kaserola o kawali. Pansin nyo po, parang medyo mababa pa siya kasi malamig pa po yan eh. Pero pag nilagay nyo na po ng kaldero yan, tatayo na po yan, lalabas na po sa gilid ng kaldero nyo yung apoy nyo. Ayan, ganun lang oh. Almost 5 minutes lang, nag-blue na agad. Wala pong cut-cut yan. Kaya pasin nyo, lalagyan natin. Babaan natin itong ating para makita nyo. O yan o, pansin nyo, blue siya o. O yan. So mas magbublo pa po yan pagka uminit na siya. Malamig pa po yan eh, hindi pa yan mainit na mainit. Ayan po oh. Kailangan kasi yan. So hindi ko na nilagyan yung pipe niya mga kaduit kasi pipinturahan pa yan ng itim eh, madudumihan.
Patakan na lang ulit natin ng kunti dito sa ano, sa loob. Isang cup ulit. Pagka na ganyan na po, 1 drop per second lang yung adjustment sa ano, sa ating tangke, sa valve. Isa pa kasi ayan o, pansin nyo mga kaduit na gano'n siya, di ba? Umaapaw ang pagka blue flame nya. So bagong lagay kaya medyo may halong dilaw. Pero pag continuous yung patak nyo dyan, continuous yung patak na 1 drop per second, continuous din po na blue flame yan. $34 holes po yan, design natin ngayon na yan, 34 holes. Okay na okay rin. Ayan o, taas din ang apoy niya. Ayan. Ayan, nag-neutralize na po yung langis at saka yung hangin. Pumupusngat-pusngat po kasi kakalagay lang natin eh. So, ito po kaya may usok to kasi hindi ko na nilagyan dito ng oil. Hindi ko na siya nilagyan kasi madudumi yan eh. Ay ano pa natin yan, pipinturahan pa natin ng black to. Bagong liha lang po natin to ngayon. Ang ginamit ko po dito ay dalawang klase lang ng drill bit. 2.5 at saka 1.5 lang yung ginamit ko dito. Wala na akong ginamit na dos. I-reveal natin yan sa mga susunod nating vlog. Sinubukan lang muna natin ngayon. Ayos, ganda. Medyo kinakapos pa siya ng konti, pero pagka nakakuha na natin yung tamang adjustment, magiging okay na yan. Medyo may pusngat pa ng konti oh. Tingin ko kulang pa tayo ng butas kasi may pusngat pa ng konti eh. 34 holes na yan mga kaduit, pero 1.5 saka 2.5 lang yung gamit natin. 2.5 yung oil distractor natin and then 1.5 lahat hanggang ibabaw. So tingnan natin, dagdagan pa natin yan kasi may kunting pusngat pa eh. Pero tingin ko okay na yan. Hinaan lang natin yung blower. Ito kasi yung design mga kaduit na kahit hinaan mo ang blower, hindi siya didilaw. So itong design na to. Pansinin niyo, mahina na siya pero blue pa rin. 'Di ba? So yan yung gusto kong makuha eh. Ayan oh. Mahina na pero blue pa rin. Yan yung magandang ano para pang saing talaga. Pangluto ng sinaing. Kaso may kunting pusngat pa siya eh.
So mag-adjust pa tayo ng konti dito sa burner natin na to, sa muzzle burner natin. Ayan, wala na, matutuyo na siya oh. So yun, sa mga bagong bumili, sa mga gustong bumili, yan lang, ganun po lang ang pagpaliyab. Magdagdag ako siguro mga 4 na butas pa dito na 1.5. Ayan, tingnan nyo mga kadito. Medyo napusngat siya. Pero maganda siya oh. Maapaw eh. Yan kasi yung design na kahit hinaan ay talagang glue pa rin. Ayan. Ayan mga kaduit. Ayan, ganyan yung gusto kong makuha eh. Yung mahinang mahina pero blue pa rin. So yun lang po. Maraming salamat sa inyong patuloy suporta at panonood sa ating mga video. Bago lang kasi to, nag-testing lang tayo. So magdadagdag pa ako ng 4 na butas para normalize yung flow ng apoy. Kasi medyo may pusngat pa eh. So yun lang po, maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Shoutout po sa inyo lahat at sa lahat ng mga bibili. Yan po, ganun lang po kasimple magpa-apoy. Ayan. Thank you very much po. God bless.